Yo mga bossing, kumusta? Ang pagkahati ng North at South Korea, pagkwentuhan natin yan. Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong kagaya nito. Isa na ata ang South Korea at North Korea sa hindi mo mapagkakasundong bansa dahil bukod sa agawan sa kapangyarihan, magkaibang magkaiba ang pamamahala nila sa kanilang mga nasasakupan dahil nakilala ang North Korea bilang isang komunistang bansa na kung saan lahat ng sabihin ng kanilang presidente ay dapat mong sundin. Nakabaligtaran naman ng South Korea na isang demokratikong bansa. Ngunit alam mo ba na dati ay iisa lamang ang namamahala sa buong Korea na nagsimula pa noong sinaunang dinastiya, ngunit nagwakas ito noong 1945. Dahil noong sumiklab na ang ikalawang digmaang pandaigdigan, isa ang Korea sa hindi nakaligtas sa bangayan ng dalawang makapangyarihang bansa na Russia at Amerika. Sinakop ng Russia ang bandang hilaga ng Korea, samantalang ang parteng timog naman ay nasa pailalim naman ng Amerika. At noong 1947, kung saan 2 taon nang tapos ang World War II, iniwan na ng Russia at Amerika ang Korea para tumayo sa kanilang sariling pamahalaan. Ngunit naiwan pa rin ang impluwensya ng Amerika at Russia sa bansang Korea. Ninais ng South Korea na magtayo ng sariling pamahalaan at tinawag itong Republic of Korea. Samantalang ang North Korea naman ay ninais maging komunistang bansa at tinawag ang kanilang bansa bilang Democratic People's Republic of Korea. At dahil nga magkaiba ang kanilang pamahalaan, ninais ng bawat isa na maging isa ulit ang Korea ayon sa kanilang pamamahala. Kaya dito na nagsimulang magbangayan ang bawat isa. Pinamanuan ni Syngman Rhee ang South Korea at si Kim Il-sung naman sa North Korea. At dahil nga gusto ng bawat isa na mapag-isa nila ang Korea ayon sa kanilang pamamahala, kailangan nilang magdeklara ng giyera dahil ito na lamang ang naiisip nilang solusyon para magtagumpay sa bawat isa. At dito na ulit papasok ang Soviet Union o Russia na kaalyado ng North Korea. Nagbigay ng tulong ang Russia ng kagamitang pandigma kagaya ng eroplano, tangke, mga baril at mga tao at ilan-ilang mga barko. At isama mo pa dyan ang suporta ng China na kaalyado din ng North Korea. Samantalang ang Amerika naman ay ayaw sumuporta sa South Korea. Baka pag sumuporta sila ay ito ay maging dahilan ng pagsisimula ng World War III. At sa panahong yun, bagsak pa ang ekonomiya ng Amerika sa kakatapos lamang na digmaan. Kaya noong June 25, 1950, sinimulan na ng North Korea ang pag-atake sa South. Pinasok na ng North Korea ang border ng South Korea o mas kilala din bilang 38 Parallel Dash Line. At dahil nga sa sobrang lakas ng puwersa ng mga North Koreans, walang nagawa ang mga bantay ng South. Kaya napilitang umatras ang mga sundalo ng South Korea at makalipas lang ng 3 araw, nasakop na ng North Korea ang capital ng South Korean na Seoul. Kaya dito na nabahala ang Amerika na baka masakop ng tuluyan ng North Korea ang South Korea at maging banta ito sa mga demokratikong bansa na kaalyansa ng Amerika. Kaya naisipan ng Amerika na tapusin na agad ang giyera sa pamamagitan ng atomic bomb at ipapadala ito sa North Korea. Ngunit nabahala sila baka gumanti ang Soviet Union o Russia na sa panahong yun ay may sarili ding mga atomic bomb. Kaya nagpadala na lamang ng kagamitang pandigma ang Amerika sa South Korea bilang suporta para hindi na tuluyang masakop ng North Korea ang South Korea. Pinagpatuloy ng North Korea ang pag-atake sa South upang mapaatras ng tuluyan ang mga South Korean Army, ngunit pinigilan ito ng mga American troops. Kaya nga lang, hindi sapat ang mga pinadalang mga sundalo ng Amerika upang pataubin ang puwersa ng mga North Korean Army. Pinagpatuloy ng mga North Korea ang pag-atake hanggang masakop nga nila ang ilang pang mga probinsya at tanging ang probinsya na lamang ng Pusan ang natitira. At dito na rin natipon ang puwersa ng Amerika at Korea. Minadali ng North Korea ang pagsakop sa Pusan bago pa nga dumating ang ibang suporta na galing sa ibang mga bansa na kaalyado ng South Korea. Pinadala nila lahat ng kanilang sundalo sa perimeter line ng Pusan upang tuluyan ng masakop, ngunit madami sa kanilang tangke at mga army ang nasira at namatay.
At noong pangalawa naman nilang beses na subukan na takihin ang Pusan, dito na dumating ang ibang mga suporta galing sa mga kaalyado nilang bansa kagaya ng Pilipinas na nagpadala din ng mga sundalo upang tumulong sa giyera. Tumagal ang ilang linggo ang labanan sa Pusan at unti-unti na ngang nauubusan ng kagamitan ang mga North dahil nahihirapan din sila sa transportasyon, samantalang ang South Korea naman ay tuloy-tuloy pa rin ang natatanggap na tulong mula sa mga kaalyansang bansa na miyembro din ng United Nations. At dahil nga malapit sa dagat ang Pusan, ito ang naisip na taktika ng mga South at United Nations upang maipit ang mga North Korean Army. Nagpadala sila ng mga sundalo sa probinsya ng Incheon na di inaasahan ng mga North Korean Army, at dahil nga halos ng kanilang puwersa ay nasa Pusan, hindi nila mapigilan ang mga sundalo ng South at United Nations na nasa Incheon. Dagdagan mo pa ng mga airstrike na nanggagaling sa iba't ibang lugar. At dito na tuluyang nabawi ang Incheon at mga katabi pang probinsya at kasama na ang Pusan. At dahil nga may malapit na airfield sa Incheon, dito na rin naglalanding ang mga eroplano ng United Nations upang mag-refuel instead na sa Japan. Kaya lalong napabilis ang pag-atake ng South at United Nations at tuluyang nabawi ang Seoul na kapital ng South Korea. At dito na nga rin tuluyang napaatras ang mga North Korean Army sa 38 parallel dash line border hanggang sa lumampas na nga ang South Korean Army sa 38 parallel dash line, ngunit nagsalita na ang China at binantaan ang mga South Korean at American troops at mga kaalyado nito na kapag tinuloy pa nila ang pag-abante at pag-atake ay tuluyan ng mangingilam ang China at magdedeklara ng giyera. Ngunit hindi natakot si Douglas MacArthur Jr. na siyang namamahala sa mga sundalo sa South Korea. Tinuloy pa rin nila ni Douglas MacArthur Jr. ang pag-atake sa mga North Korean Army hanggang sa mapaatras nila at masakop ng tuluyan ang buong Korea. At dito na papasok ang China. Nagpadala ang China ng mga tangke at mga sundalo upang labanan ang United Nations at South Korea at kaalyadong bansa nito. At sa sobrang dami nga ng hukbo ng China, hindi nila ito mapigilan at napilitang umatras ang United Nations at South Korean Army. Hanggang masakop uli ng China ang Seoul na kapital ng South Korea. Muling umatake ang mga United Nations at South Korean Army at umatras uli ang North at China sa original na border ng bansa. At dahil gusto ni Douglas MacArthur Jr. na ituloy pa ang pag-atake upang masakop ang buong Korea at dalhin ng giyera sa China na tiliwas sa gusto ng presidente ng Amerika at mga opisyal ng United Nations. Kaya tinanggal sa pwesto si Douglas MacArthur Jr. Samantalang tuloy pa rin ang palitan ng pag-atake ng dalawang magkabilang panig sa 38 parallel dash line na umabot ng 2 taon. At dito na naisip ng dalawa na hindi nila mapapabagsak ang bawat isa, kaya noong July 27, 1953, tuluyan nang nagtapos ang Korean War at pumirma ang bawat isa sa isang agreement na tinatawag na Korean Armistice Agreement, at napagkasunduhan din nila na hilis ng konti ang border na pumayag naman ang isa't isa. At tinawag nga itong Demilitarized Zone at Military Demarcation Line na naghihiwalay sa North at South Korea na may makapal na bakod at may mahigpit na mga bantay upang walang tumawid na sibilyan sa magkabilang panig. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang linyang ito at mga bakod sa pagitan ng dalawang bansa na tila ito na lamang ang pumipigil sa dalawang magkaaway na bansa na dating iisa lamang.